Bettina Alcantara. Paulit-ulit na tila kalimbang na naglalaro sa isip ni Miraya ang pangalang iyon. Narinig na ba niya ang pangalang Bettina Alcantara? Kailanman ay hindi pa niya ito nakakatagpo. Pero sa kung anong kadahilanan, may gumapang na kirot sa puso niya. Ang nalilitong isipan ay inagaw ng isang bulto ng katawan na iniluwa mula sa main door ng bahay. Wala sa sariling napalapit siya lalo sa gate at napahawak sa bakal. Malayo man pero hinuhulma ng imahinasyon niya ang imahe ng babaeng nakatayo roon. And once again, tila ba nagpapaligsahan ang puso niya. Nakakabingi ang ingay ng puso niya. Hindi niya maagaw ang mga titig sa babaeng unti-unti na ngayong naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Gaya ng kung paano ayaw niyang tantanan ng titig ang kinaroroonan niya. May nababasa siya mga emosyon sa mga mata nito. Tila ba nangungulila ang mga titig na iyon. Pero bakit kaya? May nadagdagan ang mga tanong sa puso niya. Mas lumawak ang hinala niya. Nakita niya kung paano halos nakuyumos ng babae ang hawak na panyo. Umawang ang bibig nito. May gusto itong sabihin. Tsansa niya ay magtanong ito pero inagaw na malakas na pagbayo ng puso niya ang rumaragasang tanong sa utak niya. For some reason, may tumitimpong init sa gilid ng kanyang mga mata. Bakit ganito lagi ang epekto ng babaeng ito sa kanya? Nakakatakot, nakakapanikip ng dibdib. Bumibitiw siya sa bakal nang sa pakiramdam niya ay hindi niya makayanan ang nararamdaman. Ano ba kasi ang ginagawa niya rito? Humakbang siya sa isa pa atras. Napasulong naman ang babae. There was a silent na nakikita niya sa mga mata na tila ba sinasabing, "Go away." She stepped back again. Habang tila hindi niya mapigilan ang init na nagmumula sa kanyang mga mata. Pumihit siya pabalik sa kanyang sasakyan. "Don't go just yet." May mga kaluskos at yabag sa kanyang likuran. "Please." Kilala siya nito. Nagsusumigaw na katotohanan. Pinatigas niya ang ekspresyon at nilingon nito. Nakahawak na ngayon ang babae sa gate. Tuluyang nagbago ang emosyong nakapinta sa mukha nito. Naroroong tila gusto nitong hawakan siya sa kabila ng katotohanang may nakabakod sa pagitan nila. Sino ka ba talaga? Nahihirapan itong sagutin ang tanong. Nakatikom lang ang bibig ng babae. Ngunit tuluyang nang nalaglag ang mga luha nito sa pisngi. Bakit ba siya iniiyakan ng kaharap? Sa buong tapang ay namutawi sa bibig niya ang umuukil-kil na hinala sa utak. Ikaw ba ang nanay ko? Diretso niyang tanong na hindi iniiwanan ng titig ang mga mata nito. Gusto niya makita ang bawat ekspresyon nito, ang pagkibot ng bibig at paggalaw ng mga mata. Yet the woman remained silent. Annoyingly quiet. Miraya. Salitang lumabas sa bibig nito matapos ang tila napakahabang katahimikang pumapatlang sa kanila. Binanggit nito ang pangalan niya na parabang matagal na siyang kilala. Sa isang iglap lang ay humakbang ito palabas ng gate at hinawakan ang kamay niya. Hindi niya mapaghandaan ang pagapang ng kilabot sa katawan niya. Umabot iyon sa kusulok-sulukang bahagi ng puso niya. Confused and scared. Binawi niya ang kamay. Pakiramdam niya kasi ay napapaso siya. Ngunit mahigpit iyong pinigilan ng babae. I'm so sorry. I'm so sorry. Wika nito. It was the confirmation she needed. I didn't want you to find out this way. Patuloy lang sa pag-iyak ang babae habang pinagmamasdan ang mga luha nito. Namuo naman ang resentment sa puso niya. If she really was her mother, nakakasuka ang pag-iyak nito. Kung may dapat mang umiyak, siya iyon at hindi ito. She didn't know her story pero hindi maaaring ikumpara ang sakit na nakikita sa mukha nito sa mga hirap na pinagdaanan niya. Ikaw ba ang nanay ko? Matapang niyang tanong sa mababang tono. Sagutin mo ako. Lumapit-lapit at bumuntot-buntot sa kanya ang babaeng ito. Ngayong harapan na niya itong tinatanong, wala itong magawang isagot.
She was wasting her time. Ipiniksi niya ang kamay nito ng malakas at tumalikod. Miraya, please. Let's talk. Matagumpay na niiharang ng babae ang katawan sa kanya. Mas matangkad ito sa kanya ng ilang pulgada kaya naman nababakuran ang pakiramdam niya. Nagawa pa niyang pag-aralan ang kabuuan nito. She was a beauty, no doubt about it. Miraya. Wala na ba itong ibang alam na sabihin? Napaigtag siya nang bigla na lang itong lumuhod sa kanyang harapan. Pinagsalikop nito ang dalawang palad sa harap ng dibdib. May duming dumikit sa puting damit nito. Siguradong magkakagalos ang malambot nitong kutis sa gaspang ng semento. Hindi niya naman malaman kung ano ang sasabihin o gagawin, nalilito siya. Bettina, isang matangkad na may edad na lalaki ang lumitaw mula sa nakahinto na Mercedes-Benz sa labas ng gate. The man looked dignified in his executive suit. Sumisigaw ng kabaitan ang mukha nito. He had that worried expression on his face. Mabilis itong napahakbang palapit sa kanila at tinulungan nitong makatayo si Bettina at walang pag-alinlangang dinala sa mga bisig nito. What's happening here? This must be Francis. A laughing and righteous man was cheated on. Nahihiya siya sa sarili. She came here looking for an answer, and when the truth was right on her face, she felt even more lost. May mga tanong na dapat ibinabaon na lang sa limot. May mga pangyayaring dapat hinahayaan na lang. Naninikip ang dibdib niyang tumalikod muli. Tagaktak ang mga luha, halos takbuhin na niya ang kinaroroonan ng kotse. Miraya! Mabilis siyang lumulan at pinaandar iyong papalayo. Pinahid niya ang mga luha at sinikap na gawing patag ang damdamin. Tiningnan niya ang salamin. Nakita niyang nakatanaw ang dalawa sa papalayo niyang sasakyan. Tumunog naman ang phone. Si Paulo ang tumatawag. Inignora niya lang ito. Ayaw niya munang may makakausap. Si Conrad lang ang gusto niyang makita. Boses lang nito ang gusto niyang marinig. Namatay ang tawag. May isang mensaheng pumasok. Miraya, sumagot ka naman. Andyan ka pa ba? Hinamig niya ang sarili at napilitang sagutin ang sunod nitong tawag. Yes, nakikinig ako. Sinikap niyang huwag gumaralgal ang boses. Ang tagal mong sumagot. Tungkol sa babaeng tinatanong mo kanina. Her name is Bettina Alcantara. Alam na niya, ang hindi niya napaghandaan ay ang sumunod na sinabi ni Paulo. VIP siya ng asawa mo. Si Conrad mismo ang nagpalagay sa pangalan ng elitistang babae sa guest list. Napahinto siya nang wala sa oras. Conrad know the woman, pero wala itong sinasabi. Kailan ba nito kilala ang babaeng yun? Sigurado ka ba, Paulo? Yes. She felt betrayed. Mas dumoble ang kirot sa puso niya. Pakiramdam niya na paglalaruan siya. Nakakagalit. Nagpupuyos ang puso niya na kahit ang titig niya sa signage ng tower ng opisina ni Conrad ay tila ba araw na nag-aapoy. Iniliko niya ang kotse. Sa bahay siya tumuloy. Ang silid kaagad ng kambal ang tinalunto niya pagkapanhik niya ng bahay. Nag-impake siya ng iilang mga gamit at inutusan ang mga yaya na kina Mamiliana na muna ang mga ito. Nanay, why are you packing their things? Hindi niya nilingon si Jacob. Basta na lang niya ito inutusan na maglagay ng mga damit sa maliit nitong bag. Bakit po, nanay? Just do I say. Bahagyang umigting ang boses niya. Nahihirapan siyang kontrolin. Nagsisisi siyang nataasan niya ng tono ang anak. I'm so sorry, Jacob, but please, sundin mo na lang si nanay. Tahimik na lumabas ng silid si Jacob. Pansamantala naman siyang napahinto at sunod-sunod na buga ng hangin ang ginawa niya. Isinarado niya ang bag at lumabas. Sinisigurado niyang nasa loob ng isa pang bag ang vitamins ng mga bata. Nasa baba na si Jacob. Hawak ang bag nito. Nagtatanong ang mga titig pero nanatiling tahimik. Sambihin mong may emergency lang. Utos niya sa yaya. Ang mga anak naman ang hinarap niya. Hinalikan niya ito. Tanaw pa niya ang papalayong kotse na sinasakyan ng mga ito. Pagpanhik niyang muli ng bahay, sinalubong siya ng tila nagyayalong katahimikan. Ang ingay na lang naririnig ay ang mga kalansing na nagmumula sa kusina. Ma'am, may ipapadagdag daw ba kayong menu ngayong gabi? Wala. Umapak siya sa unang baitang pero kaagad ding huminto.
Pipay, pwede mo bang dalhin ang bote ng wine na ibinigay ni Conrad sa'yo kagabi? Ikaw ang naglagay nun sa cellar, hindi ba? Samahan mo na rin ng 2 wine glass at iakyat mo sa silid namin. Iniwan niya nagtataka ang katulong. Malayo siya sa pagiging lasengga, pero ngayon, tanging ito lamang ang makakatulong sa kanya. Pinili niyang sa teres hintayin si Conrad. Itinuon niya ang mga mata sa kawalan. Lumalagpas ang paningin niya sa mga puno sa bakuran, sa bubong ng mga bahay at sa unahan. Ma'am, andito na po. Nanatili siyang tahimik hanggang sa lumabas muli si Pipay. Tiningnan niya ang mamahaling wine. Ilang libong peso ang ginasta ng babae para mabili ang isang bote ng mamahaling alak. After some thoughts, kinuha niya iyon at inalisan ng takip at nagsalin sa champagne glass. Amoy mamahalin. Dinala niya ang wine glass sa tapat ng ilong at sinamyo ito. Pikit mata siyang sumimsim. Gumuhit sa lalamunan at dibdib niya ang init ng inumin. Naubos niya ang unang baso kahit nahihirapan siya. Nagsalin siya muli at pinakatitigan ang nakataas na float. Be a good companion. 2, 3, 4 na sali na ang naubos niya. Sa pang-5 bumukas ang pintuan. Hindi siya tuminag at nagpatuloy lang sa pagsimsim hanggang sa iniluwa sa gilid ng kanyang mga mata ang bulto ng asawa. Sa alak kaagad ito napatingin. Hindi siya nagpakita ng pagkabahala. Tila ba may katanungan ang mga mata nito sa kanya. Join me. Ibinaba niya ang stem glass at nagsalin sa isang baso. Na 2 ipinakuha niya. Gusto niya maglasing kasama ang asawa niya, ang sinungaling niyang asawa. We're supposed to be celebrating, right? Dahan-dahan itong humakbang palapit sa kanya, pero napahinto ito na magsalita siyang muli. Bettina Alcantara. Binanggit niya ang pangalan ng nakatitig sa mga mata nito. Natila hinahanap niya sa mga mata nito ang katotohanan. Alam mo naman, hindi ba? Nanatiling tahimik naman si Conrad. Tinawagan ka ba niya? Kung kaya, nagmamadali kang pumunta rito? Mira, gaano mo nang katagal na alam? Kalmante lang ang boses niya. But right inside her heart, naandun ang tila pinipirat na puso niya. Gumalaw ang lalamunan ni Conrad. Tila inaalis nito ang bara sa kanyang lalamunan. A few months ago. Napangiti naman siya na mapait rito. Matagal na pala. Marahas na pinahid niya ang luha sa kasumimsim muli. Gusto ko lang namang mabuo ang pagkatao mo. Kaya ba, hinanap mo ang ina ko nang hindi ko alam? Sa palagay mo ba, ito yung pinakamagandang paraan? Puno ng hinanakit niyang tanong sa asawa. Ginawa ko lang yung mas makakabuti sa'yo. Ngayong alam ko na ang totoo. Mas nasasaktan ako, Conrad. Bahagyang umigting naman ang boses niya. Nakita niya kung paanong napatda naman si Conrad sa pagtaas ng kanyang tinig. Noong nakita ko siya, nakatira sa malaking mansyon. Hindi ko naiwasang balikan ang mga panahong halos alilain ako ng mga pinagbilinan ni Mami. Ni Mami Minerva sa akin noon. Bumalik sa akin ang lahat-lahat. Yung sakit, desperation, doctor-client privilege. What you know from her was just a scratch from the surface. Bumugas siya ng hangin bago nagpatuloy. May mga pagkakataon sa buhay na sa bahay ng aso ako nagpapalipas ng gabi. Kapag hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ko, hindi nila ako pakakainin. I was treated less like a human being. Hindi na mapuknat ang mga luha niya. Maiintindihan ko pa sana kung sakaling pinaampon ako ng ina ko dahil wala kaming makain. But Bettina Alcantara was a filthy rich woman, a selfish one who couldn't face the consequences of her sin. Kaya naman kinasusuklaman ko siya. Tinangka ni Conrad na lapitan siya. Akala ko rin mabubuo ako kapag nasagot ang mga tanong ko. Pero ang kinahantungan nito,
Tila mas lalo akong nawasak nung malaman ko ang buong katotohanan. Inabot niya ang panyo sa bulsa niya, tinuyo niya ang mga luha niya. Anong pwede kong magawin para maging maayos kami, Raya? Makikita sa boses nito na tila nahihirapan ito sa tanong niya. Kapag nagtatampos siya, isang yakap lang ni Conrad at nawawala kaagad. Pero iba ngayon. You can help me by letting me alone. Iwanan mo muna ako. Ayaw muna kitang makita. Gumuhit ang sakit sa mga matento at napatungol naman ito. Okay, hahayaan na muna kitang mapag-isa. At ubiling tumalikod naman si Conrad. Laglag ang balikat at mabibigat ang mga yabag nito. Bago tuluyang umalis, suminto ito at nilingon siya. I can understand your frustration, but believe me, wala akong gagawing bagay na ikakasakit ng kalooban mo. I should have told you sooner. I'm sorry. Lock the door, Conrad, on your way out. Alam niya namang mali na kay Conrad, niya ibunton ang sisi niya. It was unreasonable. Para lang kasing sasabog siya anumang sandali. Na mapag-isa, iinot-inot siyang bumalik sa loob. Umakyat siya sa kama at nabaluktot. She's done crying. Walang kasing sama si Bettina. At ito pa ang iniiyakan niya. Nakatulong din ang alcohol para gawing manhid ang damdamin niya. Hating gabi na siya nang magising. She was still in her jeans and blouse. Wala nang sapin ang isa niyang paa. Nalaglag na iyon sa carpet. Tuluyan niyang inalis isa at ilang sandaling tumitig sa madilim na kisame. Ang ilaw na tumatanglaw sa loob ay nanggaling sa labas at nagbiblink na ilaw ng cellphone na basta nalang nakabulagta sa sahig. May ilang answered calls mula kay Mami Liana. Marami ring unopened messages sa inbox. One text messages na narinig niya at nabasa niya kay Jacob. Nanay, I hope you're okay. Mahal ka namin, Nanay. Don't worry. I am taking care of my twins. May isa pang galing kay Conrad. It said, I'm sorry. Parehong kumurot sa puso niya ang nabasa. Itinambat niya sa dibdib ang phone. Gumalaw iyon base sa ritmo ng paghinga niya. Nawala na ang bisa ng inumin. What was left in her was reality. Bangin into her head. Kasama na ang kumakalam na sikmura niya. Umahon siya sa kama at nagtungo sa banyo. Ang gulo ng buhok niya, nag-ayos siya ng konti at lumabas. Bago tuluyang ipinihit ang doorknob, matagal muna niyang tinitigan ang pintuan. Parang hinihiwa ang puso niya sa napagbuksan. Naglatag ito ng comforter at doon natutulog si Conrad. Suot pa rin ito ang damit kagabi. Menos detay, tahimik siyang umupo sa tabi nito at matamang tinitigan ang gwapong mukha ng asawa. Sa galit niya nakalimutan niya kung gaano siya kamahal na lalaking ito. Dito niya naibuhos ang galit. Sa maingat na kilos ay dahan-dahan niyang inabot ang laylayan ng kumot na ginamit nito at sumukob. Umunan siya sa nakadipan nitong braso at isiniksik ang sarili sa malapad nitong katawan. Tumama ang mainit itong dibdib sa kanyang likuran. Ilang saglit pa ay naramdaman niya ang pagkilos ng asawa. Without saying anything, Conrad held her close to him. Ilang minuto din ang lumipas na walang nangahas na magsalita sa kanilang dalawa. Ganito lagi ang asawa niya kapag nagkakatampuhan sila na malimit na mangyari. Hinahayaan nitong siya ang unang magsalita. Tinatanggap nito ang mga patutsyada niya at parungit. Kapag nauubos na ang galit at tampo niya, ito ang mauunang hihingi ng apology. Bakit hindi ka malang nagpalit ng damit? Ang una niyang naging tanong, malayo sa pinagtalunan nila kagabi. Kumain ka na ba? Alam mo namang hindi ako kumakain kapag hindi ka kumakain. Batas natin sa bahayan. Napapikit naman siya. Mas humigpit ang pagkakahapit nito sa katawan niya. Kumain tayo ng sabay. Yaya niya sa asawa. Tahimik silang bumaba ng hagdanan at nagtungo sa kusina. Habang mabilis itong naghahain, tahimik lang niya itong pinapanood. May naluto na ang kasambahay pero mas gusto niyang gawa ni Conrad ang kainin. Kahit ano basta luto nito. Ininit nito ang nanlalamig na mga ulam. Gumawa ito ng tsokolate para sa kanya at kape.
At para naman dito. Kumain ka na. Nagsimulang tumunog ang mga kubyertos. Nakailang subo na siya nang huminto at tumitig sa kaharap na asawa. Conrad, nagtama ang mga mata nila. Pinaglingkis niya ang daliri nilang dalawa. Kailan mo nalaman ang tungkol sa kanya? Marahan na ibinaba naman ito ang kubyertos. Right after your operation. Pinahanap ko siya. Bakit hindi mo sinabi? Naghahanap ng tamang tiyempo. Yet, you invited her to the exhibit. Nagmakaawa siya. Gustong-gusto niya kahit masulyapan ka lang. Nanahimik naman siya. Wala na ring ibang sinabi ang asawa maliban sa paggawad nito ng masuyong halik sa likod ng palad niya. Pwede mo bang ayusin yung pakikipagkita ko sa kanya? Out of the blue, sinabi niya iyon sa asawa. Walang anumang agenda maliban sa gusto niyang ilabas ang mga naipong hinanakit sa dibdib. After that, tapos na siya sa babaeng iyon.